Magandang hapon po sa bawat isa. Sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Ngayon, nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan ating pong pinaghati-hatian ang tinapay ng buhay sa makatuwid ang salita ng Diyos na siyang pinakagabay ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, dako tayo dito sa isang aralin. Sabi sa unang Pedro 4, 1 hanggang 5. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpatigil sa kasalanan. Anong sabi dito? Kung paano si Kristo ay nagbata sa laman, anong klaseng pagbabata? Dinaanan niya rin ang buhay natin. Itinanganak siya, umiyak din siya nung nabuto. Lumaki rin katulad natin, naging bata din. Hanggang sa dumating ang kapanahunan na pumasok siya sa kanyang ministeryo. Tinukso siya ng dyablo, nag-ayuno siya, gumawa ng alak, nagpagaling ng may karamdaman, nangaral ng Ebanghelyo, at marami pa. Ang pinaka-importante po dito, yung oras na ibinibigay niya na ang kanyang sarili para sa pagbabata. Naging daan, si Poncio Pilato, si Herodes, si Anas, si Caiaphas, para magkaroon ng pangyayari ang pagbabata ng laman. Hindi ba ga? Nung hinuli pa lang siya sa pamamagitan ng pagkanulo ni Judas Iscariote, itinaling siya sa isang haliging bato. Anong ginawa sa kanya? Habang nakatali ang kanyang mga kamay, may mga humahampas sa kanyang likod. Sabi ng iba, pinitin siya. Pinitin siya para sa sarili. Pero anong ginagawa nila? Binigilitan muna bago hampasin. Pero kay Kristo, ang hinampas sa kanya, hindi lang latigo, kundi parang mga kadina. Na ang bawat dulo may kawil na para bagang likod ng martilyo. May sima. Na bawat latay, pag hinakat, dumidikit doon sa balat ng ating dakilang Panginoon. Hinuli pa lang yun. Pero bakit sinasabing nagpatigil siya sa kasalanan? Kasi po, ang pantubos talaga ng kasalanan, dugo. Pero yung hayop na iniaalay na pantubos ng kasalanan ng tao, hindi naman pinapahirapan. Kundi ginigilitan lang, ibinubuhos ang dugo, tapos nagtubos siya sa pagkakasala. Pero kay Kristo, hinampas po siya. Yung laman niya mismo ang dumanas ng bawat latay o kagupit na dumating o dumapok sa kanyang mga balat. Nangyari ba yan sa mga maayos na mga tupa, mga baka na iniaalay para pantubos sa kasalanan? Hindi po. Pagkaturo lang ng dugo, wala na, libing na. Pero kay Kristo, hinampas po siya. Kaya, meron siyang kapangyarihan patigilin ang kasalanan dahil matapos na dati naging ritual na lang sa tao ang pag-aalay ng buhay ng hayop, ayon sa pagkakasala ng bawat isa, papatulo ang dugo. Pero nung si Kristo na
ang nag-alay ng kanyang buhay, naputol na yung nakasangayan ng tao na ang hayop iniaalay para ipatulo ang dugo. Dahil kay Kristo, naputol na po yun. Lalapitan na lang natin ng pananalig na sa pamamagitan ng bawat latay na tinanggap ng ating dakilang Panginoon, kasama na tayo doon sa tinubos ang ating mga kasalanan. Kaya po, hindi ordinaryo yung dinanas ng ating dakilang Panginoon. Hinuli pa lang, meron na siyang latay. Ano pang ginawa? Nilagyan ng kurunang tinik. Kung aralin mo yung buhay ni Abraham, ikaw na yan sa ating dakilang Panginoon. Si Abraham, dumating, ay nagkagulang na wala siyang anak. Malawa ang Anghel, nangako na magkakaroon ng anak. Sabi nga niya, sa tanda kong ito, manganganak pa. Ibaga, ibinigay ngayon si Isaac. Ano ang sabi sa kanila? Nung malaki na si Isaac, pumunta tayo ka nga sa bundok, mag-alay ka. Hindi baga, lumalarawan si Isaac sa kalagayan ni Kristo. Bitbit niya ang kahoy. Di ba bitbit din ni Kristo ang kahoy? Nasaan na yan yung iaalay? Yung bugtong na anak ni Abraham. Bugtong din na anak ng Diyos ang ating dakilang Panginoon. Saan galing yung kurunang tinik? Yun yung tinik na bumalot doon sa tunay na iaalay na kordero nandun sa gilid, kahalili ni Isaac. Na inilagay na yun sa ulo ng ating dakilang Panginoon. Kurunang tanik. Patunay, nakikilala rin ng si Kristo, hindi dapat maging karapat-dapat sa paningin ng tao. Pero sa Diyos, siya yung nag-iisang bugtong na anak ng Diyos na kinakailangan maging pangtubos ng mga kasalanan. Kaya kung napapansin natin, ang buhay-buhay ni Isaac, anak ni Abraham, halos parehas ng buhay ng ating dakilang Panginoon at ng Ama. Parehas sila umakyat sa mundo. Parehas nag-alay. Ang problema lang, pagdating doon kay Isaac, may kahalili si Isaac. Walang iba. Doon nahuling yung ang tinig, si Kristo yung lumalarawan na hindi ikaw ang nagiging pang-alay, kundi meron din akong bugtong na anak na pupulputan ng turunang tinig, siya ang mag-aalay ng buhay. Nangyari po yan sa buhay ng ating dakilang Panginoon. Inalay niya ang kanyang sarili, nahirapan na, nilagyan pa ng kuruna. Anong ginawa ng tao? Sa halip na palayain, hindi nila nakita yung ginawang kabutihan ng ating dakilang Panginoon, kundi na nagsisigawan pa silang ipasok sa krus. Kaya, nung pinakita pa lang ni Pilato ang ating dakilang Panginoon, ramdam ng ating dakilang Panginoon na itatakil siya ng mga tao. Bakit pinili nila yung isang masamang tao si Barabas kapalit ng ating dakilang Panginoon para sa kalayaan? Dahil yan po ang nakatakda na kinakailangan ang ating dakilang Panginoon magpata sa laman. Kaya nung pasanin niya ang cross, puro latay na. Higit ang kanyang puso, ng mga sakit,
ipakot na sa cross, sa halip, pumunta lang sa tabi ng daan, humingi siya ng tubig na may anong binigay. Suka. Kung kailan basag-basag na yung mukha niya, yung kanyang mga labi, dahil sa hapdi ng mga sapat at suntok ng mga Hudyo at mga Romano, suka pang ibibigay. Ano kaya ang magiging epekto sa sugat na lagyan mo ng suka? Di ba ga? Kahit nung nakapayubay na sa krus, ganun din ang ginawa. Yun yung kahalagahan ng pagbabata ni Kristo. Pagkatapos no, na mamatay si Kristo, naputol na rin po yung pag-aalay ng mga buhay na hayop. Sa makatuwid, naging makabuluhan ang pagbabata ng laman sa ating dakilang kami. Kaya napatigil niya ang kasalanan. Upang huwag na kayong mga buhay sa lamang sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kapalit pala ng pananampalataya natin doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon nung siya'y ibayubay sa cross, dapat po pala putol na rin yung pita ng laman sa buhay natin. Dapat, ang ipinamumuhay natin, hindi na umiiral itong pita ng laman, kundi yung nasa ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na dapat tayo nangihinanakit, kundi papalitan natin yun ng pag-ibig. Yung sama ng loob, pag-ibig pa rin. Kanagaran, yung kautusan kasi, pag-ibig. Kaya kung yan po ang taglay ng bawat isa sa atin, sumasa atin ang Ama, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kalooban po kasi ng Diyos ang dapat na nasusunod. Hindi na yung sarili nating pita ng laman. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hindi na lumakad sa kalibugan, sa masamang pita, sa mga paglalasing, sa kalayawan, sa mga kayamuan, sa mga kasuklang-suklang na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Kaya po, kung mapapansin natin, kapag ginagawa pa natin yan, yung mga masasamang pita, halimbawa, bisyo pa natin ang pag-inom ng alak, o paglalasing, tapos maluhog tayo, kung kalayawan, kung anong uso, anong binibili natin, kayamuan, kumbaga, ayaw natin na komportable ang isa. Gusto natin, hindi, maghirap na rin. Parang ang tingin natin, dapat, pagtrabaho ka rin, ayaw mo naman makaisi-isip. Kung gano'n ang mga kaisipan natin, yan po ay mga bunga ng pita ng laman. Pero kung mayroong tinatawag na sakripisyo, pag-ibig sa kapwa, pagpapahalaga sa kapwa, yan po ang mga gawa na ginawang halimbawa ng ating dakilang Panginoon na dapat natin tularan. Kapagkat si Kristo man, kahit na magpusa na lang yung kanyang mga tao, sarili niya na lang ang inihanda niya para sa sakripisyo. Ikinahanga nila ang mga bagay nito na kayo'y hindi nakikitatlong kasama nila sa gayong pagpapatalabis ng kaguluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Pero, kung mapapansin natin, hindi ba yung mga tao na lasinggo, yung mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sikat sila, di ba? Kasi kalaki silang nakikita, minsan nakabalita pa na. Pero yan po ay hindi po yan nakalulugod sa Diyos. Pero bakit pinapupurihan ng mga tao? Kasi nagiging kasang-ayon din nila. Pansinin na lang natin sa atin. Di ba ano ba yung pinaka-target natin kapag nagbukas tayo ng TV? Good news o bad news? Good news. Hindi naman tayo nagbubukas na para maghanap ka ng gastin. Hanapin mo anong balita, ano na kaya nangyayari sa sanlibutan.
Ipaga, puro ang sino kayang pinatay, sino na naman yun. Di ba ganun nakapokus yung isipan natin? Parehas din tayo dito na nakikitakbong kasama ng gayong pagpapakalabis sa kaguluhan. Yung mga media na wala naman iba, gumawa lang naman sila ng balita para lang sumita, para magkaroon ng points sa mga tao. Isang ayungan pa ng mga tao. Na sila'y nagbibigay sulit sa kaniya na hanggang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Kaya po, ito tinuturoan tayo na huwag na tayong makiayon sa kanila. Ang makatuwid, kung ang mga tao na nabubuhay sa libutan, nagbubukas ng TV para manood ng balita, mga bad news, i-divert na natin sa good news. Mayroong mga nangangaral din ng salita ng Diyos, nagpapaipul code, mga verses na ibinabahagi, isinishare, yun ang i-share natin. Sabi nga, meron nga tinatawag na panangaral ng salita ng Diyos na indirect at direct. Mag-share ka lang sa, meron kang FB. Mag-share ka isang sitas araw-araw. Para kang nangangaral nito ng salita ng Diyos. Lalo na kung pinapakayag mo, pinapaliwanag mo yung verse na naunawaan. Laking tulong mo na yan sa mga tao na sa kadilima na walang ibang inaakot na kundi ang kita ng laman. May magagawa tayo para tulungan ang sanglibutan. Na sa halip, mapahamak sila, mapunta sila doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Iyan din ang pinaka-target ng bawat isa sa atin. Mapunta tayo doon sa kaharian ng Diyos, doon sa kanyang kalwalhatian. Kaya dapat sama-sama tayo doon. Walang iwanan, magtulungan tayo. Magdalahan ang pasanin sa isa't isa. At walang iwanan. Sama-sama tayo doon sa buhay na walang hanggan. Siguro kung nandito na lang, natin natin sa oras nito, salamat sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, karayang ipagkapugala natin sa Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang mapagpalang hapon sa bawat isa.